Para umiyak ang isang lalaki sa pagkamis sa iyo, kailangan mong gawin ang mga bagay na ito. O mga kamamay, kung alam mo sa inyong relasyon, binabaliwala ka na. Ikaw yung tipong babae na lahat ibinibigay mo na pero hindi nila kayang ibalik yung pagmamahal na yon. Kung dati-rati, nangyayari naman na minamahal ka rin, pinapasaya ka rin. Nag-e-effort pa sa'yo pero bakit ngayon hindi na? So ngayon mga kamamay, ang i-share ko ngayon sa topic natin ngayong gabi is mga bagay na kailangan mong gawin upang lubusan kang mamiss ng isang lalaki. So mga kamamay, bago natin simulan ang topic natin ngayong gabing ito, isa lang palagi ang hinihiling ko. Huwag niyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, mag-like na rin kayo sa ating video ito para sa mas marami pang love advice, para mas marami pa tayong matulungan na kababaihan na kagaya mo. Ang daming mga kababaihan dito ang sumasakit ng ulo pagdating sa kanilang mga partner. Kesyo niloko daw sila. Kesyo ginost daw sila. Bigla na lang nawala at hindi nag-message, hindi nagpapaalam. Hanggang ngayon, 3 buwan na hindi nagpapaalam o hindi nagpaparamdam. 1 taon na, umabot na ng 1 taon. Pero nakanganga, nakatenga pa rin kayo sa paghihintay sa kanila. So mga kamamay, ngayon nga ay bibigyan ko ng paraan o tips ang bawat isa sa inyo kung paano kayo mamimiss ng isang lalaki. At tipong babalik siya sa inyo, magpaparamdam muli. At sasabihin na, babe, miss na kita o na-miss kita. Di ba nakakakilig? Ito mga kamamay, dapat niyong gawin. Huwag natin masyadong patagalin. So number 1, kung hindi siya nagpaparamdam, huwag ka rin munang magparamdam, tapos sabay magpaganda ka. Okay? Alam ko nakikita ka ng isang lalaki through social media. Sa mga bawat ipinopost mo, yung pagiging sad girl mo, umiiyak ka, pinatatamaan mo siya. Okay, kesyo nawala siya ng hindi nagpapaalam. Gaya nga sa isang kanta, sabi nga ng isang kanta iniwan ka ng walang dahilan. Hindi natin alam kung sumama sa iba. Di ba? Hindi man lang nagpaalam. So kapag kaganyan mga kamamay, huwag ka muna rin magparamdam. Okay? Sa madaling sabi, ang gawin mo instead, magpaganda ka at i-post mo sa social media. Sigurado ako mga kamamay, kapag nakikita ng isang lalaki yung bawat post mo, at tipong marirealize niya na sobrang ganda mo pala. O nag-improve ka talaga. Okay, simula nung nawala siya, sigurado ako magpaparamdam yan sa'yo. Talagang mag-aaligagayan na baka mamaya meron ng ibang lalaking pumapel sa buhay niya. Magpa-sexy ka rin. Magpa-rebond, mag-ayos, magpakinis, yung filter, sabi ko nga, isagad nyo na. Sigurado ako mga kamamay, mamimiss kayo ng isang lalaki. Yung kutis nyong malaporsila na ngayon, mamimiss ng isang lalaki yan mga kamamay. Sinasabi ko palagi yan sa inyo. Magpaganda kayo, napakamakapangyarihan ng pagpapaganda, ng pag-self-improve palagi pagdating sa isang lalaki. Kung ikaw man ay niloko, iginos, iniwanan ng bigla, wala man lang paalam. Ang laking tulong yan mga kamamay. Okay, lalo-lalo na kung merong mga nagko-comment sa inyong pinost, kung tsabahin nyo, mga kaibigan yung lalaki, sabihin nyo, mag-comment kayo. Kahit hindi totoo. Pero ang totoo niyan is niset up nyo lang pala yung isang lalaki para magselos o para mamiss kayo. So number 1 tips ko yun mga kamamay, huwag ka muna ring magparamdam kung hindi nagpaparamdam, instead, magpaganda ka. Alright? So number 2, mag-no contact ka kung niloko ka. Ito nga lagi sinasabi ko sa inyo. Ikaw na yung niloko, ikaw pa yung naghahabol, bakit ganyan kayo? Ikaw na yung niloko, ikaw pa yung nagmamakaawa, ikaw pa yung nang babat-bat ng chat sa kanya? Pagka ganyan mga kamamay, ikaw yung niloko, ikaw dapat yung lalaylo. Ikaw dapat yung mag-i-step backward sa kanya. Hayaan mo siya ang mag-isip. Hayaan mo siya ang magsisi. Hayaan mo siya ang makarealize ng ginawa niya sa iyo. Okay? Huwag niyong pansinin. Masyado yung dinidikta ng puso ninyo. Masyado kasi kayong mapupusok Masyado kasi kayong mahihina Okay? Sobrang pagmamahal niyo sa isang lalaki, niloloko na lang kayo. Sobrang pagmamahal nyo sa isang lalaki, nagiging martir na lang din kayo. Huwag ganyan mga kamamay. Kung alam nyo na hindi kayo yung nagkamali sa isang relasyon, hayaan nyo. Huwag muna kayong mag-message sa kanya, mag-no contact kayo. Hayaan nyo ma-realize ng isang lalaki ang kanyang pagkakamali. Huwag kayong masyadong mabahala sa mga nangyayari. Kung totoong mahal talaga kayo ng isang lalaki, kung alam niya na siya talaga yung nagkamali, babalikan kayo ng mga yan. At kung sakali man na nag-no contact ka at hindi ka naman binalikan, dapat matuwa kayo. Bakit? Nabawasan yung mga manlulokong tao sa buhay ninyo. Nabawasan yung mga
taong nagbibigay ng pasakit sa buhay nyo, sa puso nyo. Okay, kaya maganda rin mga kamamay na mag-no contact kayo kung alam yung niloko kayo. Diyan yung matetest o malalaman kung totoo talagang mahal kayo ng isang lalaki. At kung kayo ay totoong mahal ng isang lalaki, sobra kayo niyang mamimiss. Okay, hihingi siya ng sorry sa'yo, hihingi siya ng patawad sa'yo, baka lumuhod pa yung mga yan kapag ka nagkataon. Kaya sinasabi ko palagi dito mga kamamay, mag-no contact kayo kung kinakailangan. Alright? So next, piliin mo munang isin ang kanyang mga message. Alam niyo mga kamamay, right after na inyong inino-contact ang isang lalaki at nagparamdam sa inyo, huwag niyo munang masyadong pansinin yung lalaki. Hayaan niyo munang nakahang up yung message niya. Or else, sige, sabihin na natin, isin niyo muna. Pero huwag niyo munang re-replyan. Hayaan muna natin na mag-isip at mag-worry ang isang lalaki. Iisipin niya kapag kasinin niyo yung kanilang mga message, bakit kaya sinin lang niya yung message ko? Hindi na siguro ako ganun kahalaga sa kanya. Baka mamaya sinin niya lang yung message ko pero busy siya sa iba. Busy siya sa pakikipag-chat sa iba. Ba't siya ganun? So, di ba, kamamay, kapag hindi mo nireplyan kaagad, ang isang lalaki ay magwo-worry. Kumpara doon sa nag-message yung lalaki, sinin nyo kaagad, reply agad kayo, binatbat nyo kaagad. Sinabi nyo na, bakit ngayon ka lang? Bakit ganyan ka sunod-sunod? Ibig sabihin, masyado kayong affected sa mga nangyari. Ibig sabihin, masyado kayong nasaktan sa mga nangyari. Ibig sabihin, ganun pa rin kayong kahumaling sa kanya. Kasi nagtatanong ka ng mga bagay-bagay eh. Pinapahalata mo sa kanya na mahina ka pagdating sa kanya. Anong gagawin ng isang lalaki? Magmamatigas na naman yan. Sa sobrang dami mong tanong, siya naman yung mauumay sa pagbabasa. Hanggang sa bumalik ulit yung dati yung cycle. Kawawa ka na naman. So, ang gagawin mo dyan, pamimisin mo yung isang lalaki. Takamin mo muna yung lalaki. Hayaan mo munang mamiss ka niya ng sobra ng tuluyan. Huwag ka masyadong mabilis mag-reply. Huwag ka munang masyadong sumagot ng mga tawag galing sa kanya. O, alam ko, hindi mo mapigilan damdamin at puso mo. Masyado ka kasing marupok. Pero sana naman, ipakita mo muna na may halaga ka sa kanya. Na mataas ang value mo bilang isang babae, hindi yung kinulbit ka lang, hinaplos ka lang, humingi lang ng sorry, okay na kagad. Tapos pag iniwang ka, akala mo pinutlang ka ng mani. Okay, sobrang iyak, sobrang lungkot, sobrang mukmok. Ano ba naman yan mga kamamay? Okay? Itaas nyo naman ang value ninyo pagdating sa isang lalaki. Hindi lang iisa ang lalaki. Sobrang dami niyan at mas marami pang lalaki ang mas hihigit sa kanya. Pakita niyo naman mga kamamay na high value kayo. Ayoko sana na maging kawawa kayo sa mata ng isang lalaki. At ayoko na manumbalik ang isang lalaki dahil lang sa awa. Ang gusto ko manumbalik ang isang lalaki dahil na-realize niya na ganun kakamahal o ganun kakahalaga sa buhay niya. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, ihang niyo muna ang mga message ng isang lalaki sa inyo. Huwag niyo munang replyan. Huwag niyong ipakita na masyado kayong karning-karning replyan. Okay? So, yun yung isang tips na dapat niyo pa rin malaman. Huwag niyo muna siyang pansinin, hayaan niyo munang nakahang ang kanilang mga message. Alright? So, next, bawasan mo ng konti ang attention mo sa kanya. Okay? So, ayan nga, nakapag-message na siya sa iyo, nireplyan mo. Oo, nandoon nga yung ilang minuto bago ka mag-reply. Pero anong ginawa mo? Nakipagkita ka naman kaagad sa kanya. Hindi mo man lamang siya challenge? Hindi mo man lamang siya pinahirapan? Nakipagkita kaagad sa kanya? Para ano? Para makipag-ayos? Huwag muna mga kamamay. Hayaan niyo muna pagsisihan ng isang lalaki ang mga bagay na ginawa niya. Sabihin mo, hindi ko alam, hindi ako sigurado kung pupwede ako sa Martes na makipagkita sa iyo. Kasi yung mga kaibigan ko, niyayaya rin ako. Kasi yung aking kaibigan, yung aking kababata, yung best friend ko, may lakad daw kami. So medyo pagsilosin mo ng konti, kamama, yan ang ibig ko sabihin para sa ganon, maging sincere siya sa pagkuha o paghahanap muli ng oras sa iyo. Hayaan mong siya ang mag-adjust, siya yung mag-effort, siya yung magpakahirap na muling makuha yung oras mo. Hindi ikaw yung gipresenta. Hindi ikaw yung mag-o-offer sa kanya ng oras mo. Hindi ganun mali yun mga kamamay. Ikaw yung kinawawa, ikaw yung sinaktan, dapat siya yung mag-adjust sa mga bagay-bagay. Okay? So, yun lang mga kamamay. Simple lang yung mga bagay na ipinagagawa ko sa inyo. Sana magawa nyo ng maayos.
Para sa ganon, mas talo kang mamiss ng isang lalaki, gawin mo yung mga bagay na ito. Sigurado ako, hindi naman lahat, pero magiging effective to mga kamamay pagdating sa inyong buhay, pag-ibig. Kung alam mo na ikaw ay hindi na binibigyan ng halaga, o kung sa tingin mo, hindi ka sigurado sa kung ano pa ba ang nararamdaman sa iyo ng isang babae, gawin mo ito. So, paano mga kamamay? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating magiging topic ngayong gabing ito. Kung may mga gusto kayong ipatopic, mag-comment lang po kayo dyan at sikapin natin na mabigyan ng magandang eksplanasyon o mga tips kung ano ba dapat ang mga bagay na maaari mong gawin. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.